Okay, so our series for this month at sa mga susunod na linggo ay pinamagatan ko pong The Guardians of the Next Generation. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are the guardians of the next generation. Alright? So tayo po'y tagapag-ingat sa susunod na henerasyon. Nakita ko mga kapatid, na sobrang talamak na ang korupsyon sa ating bansa. At ngayon sa ating kapanahunan, yung mali pinagmumukhang tama at yung tama ay pinagmumukhang mali. So nakakaalarma po ang susunod na henerasyon. Yun bang parang kanta nung banda ng Asin nung unang panahon na ngayon naririnig pa natin yung mga huni ng ibon. Nalalanghap pa natin yung sariwa na hangin. Papaano kaya ang susunod na henerasyon? Nakakalungkot, nakakatakot. There was a scientist who spent how many years bumaba. Nag-viral ito, nakita niya, sabi niya, nung pabalik na siya sa Earth, nakita niya yung ating Earth, meron lang isang parang bumabalot, napakanipis lang na bumabalot to keep us safe. Para yung mga bagay sa labas ng ating mundo ay hindi nakakapasok doon. And yet, hindi natin iniingatan yung ating mundo. Sabi nila, this is not only a time for to focus on economics or economy, but it is also about to take care for our world. So nandun yung concern sa next generation. Ano pa kaya ang madadatnan ng ating susunod na henerasyon? Sino dito sa inyo merong kalaging pinapahalagahan? Importante sa iyo yung kinabukasan. Ha? Ako po, nung ma-hospital yung aking unika iha, at walang-wala kami, we live by faith, at nakita ko na salamat sa Panginoon, may pamilya na ginamit ng Lord doon, at nagmiracle ang Panginoon, wala kaming PhilHealth. Tapos paglabas nung bill, ang laki nung bill namin, at sabi automatic, binawasan ng PhilHealth. Ang aming PhilHealth ay 2 years na hindi active. At nung nanganak siya sa aming babae na baby, yan yung taga-camera namin, hindi siya na-credit sa PhilHealth. Kasi nga, paso ang aming PhilHealth. Pero nung siya'y ma-hospital, biglang automatic binawa sa PhilHealth. That was the miracle of God in our finances during the time. So, hindi ko makakalimutan yun at kahit kanino kinikwento ko. However, I learned something from there. Kasi, nung mga time din, walang-wala kami. So, may mga inaasahan din tayong tulong kasi we love to help, pero kung kanino tayo nag-expect, minsan walang balik. And that was quite frustrating in my part. So, from there, natuto ako, sabi ko, this must be stopped. At kinakailangan hindi lang tayo matutong lumakad sa pananampalataya. Sabi kasi ng Bible, ang paglakad sa pananampalataya ay merong gawa. It should be seen in our lives. So from there, kahit pa piso-piso, kahit pa konti-konti, I make sure na meron akong naitatabi. So when it comes to future, isa sa aking pinapahalagahan ay yung pagtabi ng kahit pa konti-konti. Ang ganda po kapag meron kang naitatabi, meron kang nahuhugot. Amen? At hindi lang lahat kinukuha natin sa Bombay. Amen? Hindi yung may pangangailangan ka, agad-agad iniisip mo, mangutang, manghiram. Kung hindi talaga maiiwasan, at least man lang hindi lahat uutangin natin. Amin ba sa katabi mong pala utang? Ay, sorry. Amin ba sa katabi mong pala ipon pala? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ipon mo? So I learned from there, sabi ko, hindi pwede. Yung mga taong inaasahan mo, yung mga taong tinutulungan mo, sa oras ng pangangailangan mo, you expect because you help. Right? Nung nangangailangan sila. And yet, nobody from them showed up. And that was quite frustrating on my part. Sabi ko, hindi pwede. Kahit kung konti, dapat meron tayong. So, that is the kind of futuristic thing in my part na pinapahalagahan ko din. So, lahat tayo may iniingatan para sa kinabukasan. Pamilya, trabaho, alright? Negosyo, pinapahalagahan natin ang mga ito. Ari-arian,
Right? Pero ang pinakamabigat at pinakamahalagang iniingatan, hindi pera, hindi property, kundi ang susunod na henerasyon. Sabihin mo doon sa katabi mo, meron ka bang pagpapahalaga sa susunod na henerasyon? Alam niyo bang nakakatakot yung mga henerasyon ngayon? Minsan dumaan lang ako sa isang kalsada, biglang gumanon, ganun eh. Sabi ko, nagulat ako, anong meron? Yun pala, nagtitiktok. Sumasayaw bigla. Sabi, nasa kalsada nung nangyayari. Di ba nakakagulat yung ating henerasyon ngayon? Tapos naglalakad, nagsasalita mag-isa, sabi ko, anong nangyayari? May kausap, yun pala, sabi ko, ibang-iba na talagang henerasyon ngayon. Kailangan pahalagahan natin. Amin ba? So ang tanong, anong ipapamana natin sa kanila? Mundo lang ba? Kakyutan lang ba? Sayaw lang ba sa TikTok ang ipapamana natin sa kanila? Yung mga viral videos lang ba ang ating ipapamana na sa kanila? O kaya, kailangan din nating ipamana sa kanila ang pananampalataya sa Diyos. So, mga kapatid, this is very important topic na gusto kong pag-usapan natin. Gusto ko po mamagatan ang mensaheng ito as first installment ng ating series, The Weight of the Future. Yung bigat, okay, na responsibilidad, or I'm trying to help you perceive the danger of what is ahead. Kapag wala tayong gagawin sa ating kinabukasan, sa ating next generation, I want you to perceive the danger. So, we will talk about the weight of the future. I want to read with me in Psalms chapter 78, verse 1 to 8. Babasahin ko po sa ESV translation. Ang sabi po, "Give ear to my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in parable, and I will utter dark sayings from of old." Verse 3, "Things that we have heard and known." Tingnan niyo ito merong dalawang henerasyon dito. Sabi niya, things that we have heard. Kanino nila narinig? Sa kanilang ninuno. So first generation, second generation, and then sabi nila that our fathers, the first generation, have told us, second generation. Verse 4, "We will not hide them from our children," third generation. Alright? And then, "But tell to the coming generation," that's the fourth generation, "the glorious deeds of the Lord and His might, and the wonders that He has done." So grabe yung puso nung writer. Hindi ko alam kung sino, maaring si David at ibang mga aawit, but when this was penned down, the heart was full of burden, alright, for the future. Kaya sabi niya, kinakailangan ang mga susunod na henerasyon ay makarinig sa dakilang gawa ng ating Panginoon at yung mga kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa atin. Verse 5, "He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children." And look at verse 6, "that the next generation might know them." Kailangan ituro, sabi niya, turuan natin sila. Okay? "That the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them." Tingnan niyo po yung children daw kailangang maturuan, "so that they will arise and tell them to their children." So makikita natin dito yung pasa-pasa ng information, pasa-pasa ng karunungan patungkol sa Panginoon. And look at verse 7, "so that they should set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments."
Ito yung klaseng henerasyon na gusto nating makikita. Yung mga henerasyon na sa Diyos umaasa. Amen. At mga henerasyon na hindi nakakalimot sa gawa ng Diyos. At mga henerasyon na tumutupad sa kautusan ng Panginoon. And last verse, verse 8. And that they should not be like their fathers. Anong meron sa kanilang mga ninuno noon? A stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. So, purihin po ang salita ng Panginoon. And I would like to ask you this very serious question. Bakit dapat makialam ka? Or bakit dapat ramdam natin ang bigat ng consequence sa hinaharap kapag hindi natin i-disciple ang next generation? Think about that. Bakit dapat may pakialam ka sa next generation? Kahit sabihin nating individual ang ating kaligtasan, dapat merong ka pa ring pakialam sa susunod na henerasyon. Yung ating mga estudyante, yung ating mga anak, yung ating magiging apo. Amen. Yung ating kapitbahay, yung ating pamangkin, mga kaklase, katrabaho, why we should feel the burden of the consequence. Ito yung kinakaharap natin ngayon. 10 years from now, 20 years from now, anong mangyayari sa Kristyanismo? Anong mangyayari sa ating bansa kapag tayong mga may alam sa katotohanan patungkol sa Diyos ay tikom ang bibig? Ang ingay ng mga corrupt, ang ingay ng mga makasalanan, yung mali pinagmumukhang tama, samantalang yung nasa tama, tahimik lang at nagmumukha tayong minority. So mga kapatid, bakit dapat may pakialam ka sa pagdidisipulo sa next generation? Tanungin mo daw yung katabi mo, bakit dapat may pakialam ka? Mukhang wala kayong pakialam ah. Pakialam ko dyan, Pastor. Gaano nga ba kabigat ang consequence sa hinaharap kapag hindi natin i-disciple ang next generation? Naramdaman nyo ba ito, mga kapatid? Tingnan nyo ha, sa ating henerasyon ngayon ha, anak, binubugbog ang magulang. Estudyante, pinatay yung teacher. This is not normal. Dati, pinaglalaban natin ang disiplina. Ngayon, pinaglalaban na mali ang disiplina. Something is wrong. Yung ating gobyerno, iba yung tinuturo. Iba yung tinuturo sa salita ng Panginoon. Na ngayon, hindi ka pwedeng mag-implement ng batas na labag sa batas ng ating gobyerno. Pero pwede pa nating gapangin ang next generation sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Nakaka-alarma. Gaano nga ba kabigat ang consequence? Bakit hindi dapat baliwalain ang pagdidisipulo sa mga anak, kabataan, at next generation? I will be giving you 3 reasons why. 3 biblical reasons why. Number 1, because without telling them the truth, they will grow up ignorant of God. Ito yung nakakatakot. Yung lalaki sila ignorante. Ang sabi ng verse 4, we will not hide them. Yung information ba? Sino dito yung mga vlogger, nagtitiktok ka? Lagi kang namumroblema, ano yung content? Eto ang content. Preach. Tell them about the wonders, about the goodness of God. Ikwento, ang sabi nga ni Deuteronomy, ikwento ang patungkol sa Diyos. Sa iyong paggising, ikwento. Sa iyong paglakad,
Ikwento sa iyong pagtulog, paghiga, ikwento sa hapagkainan, ikwento. Idikit sa ating mga pader, yun pong patungkol sa kabutihan ng Diyos. So, that's the command. Sabi dito, we will not hide them from their children, but tell to the coming generations the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Isa sa dahilan kung bakit bata pa lang kami, napunduhan kami ng pagtitiwala sa Panginoon. Yung aming mga magulang, talagang very serious sila na palakihin kaming may takot sa Diyos. Laging kinikwento sa amin yung pinag-pray nila, gumaling, yung pinuntahan nilang may sakit, yung himala ng Panginoon. Laging kinikwento sa amin. At saka lumaki kami ng simbahan, ang aming testimony tigti 30 minutes. So parang tatlong service. So namulat kami sa ganun. Although napakahaba ng aming service nung unang panahon, but it helps us. No? That's the way of, passing to the next generation, the information, the goodness, and the wonders of God. Mga kapatid, kung hindi natin ipapahayag ang mga gawa ng Diyos, lalaking walang alam ang susunod na henerasyon tungkol sa Diyos na tanging makakapagligtas sa kanila. Amen? That's the consequence. Sa Judges chapter 2 verse 10, tignan niyo po itong sinasabi sa Bible. Nang namatay sila Joshua, sila Caleb, yung henerasyon nila. Okay? Ang sumunod na salinlahi, Judges chapter 2 verse 10, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin at sa Panginoon at naglingkod sa mga imahin ni Baal. Tignan niyo po naglingkod. Hindi issue ang paglilingkod Bakit sila nakapaglingkod? Yun ang issue. Bakit sila nakapaglingkod kahit hindi totoong Diyos? Kasi nga nadisipulo ng mundo. Tuloy natin. May magandang sinabi ito. Itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. This is the consequence. Na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Again, look at this. Sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos. Nakita nyo? Hindi burdensome ang pagsunod. Hindi din burdensome ang pagsamba kahit malayo pa ang simbahan. Meron kaming member dati, taga Florida, at saka wala dito si Jerome, taga Tarlac yun, nag-a-attend dito, ang layo. Alam nyo, pagka na-disciple ang tao, hindi issue ang pagsunod at pagsamba. Kahit walang pamasahe, madaling araw, gigising yan. Maglalakad yan papuntang simbahan. Yung mga kabataan natin dito sa Anunas, walang mga pamasahe madalas yan, naglalakad papunta dito. Sa totoo lang, pag ang henerasyon na disipulo, hindi issue ang pagsamba at paglilingkod. Kasi kung nagawa nilang maglingkod sa Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos-Diyosan, dahil yun sila ay nadisipulo. Are you following? So, pag sinabi natin, yung anak ko, ang tigas ng ulo, hindi na disciple yan. Amen. Kasi kung dinisciple, kahit mahirap, gagawin. So the key is, discipleship. Now, sabi dito, sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos na mga tao sa paligid nila at nagalit ang Panginoon. Now, in 2007, yun pong National Study of Youth, nandyan, sinulat ko po, University of North Carolina, sabi sa kanilang pag-aaral, they revealed that many teens in America, hindi lang sa America, America is a Christian nation, and also sa Pilipinas, could not explain basic Christian beliefs, even though they grow up in church. Lumaki sa simbahan, but they cannot explain their beliefs. Researchers called it moralistic therapeutic deism. Na ang ibig sabihin, a shallow faith
shallow to zero faith that knows little of the Bible or the God of Scripture. Ito yung consequence ngayon. Hindi porkit na isama natin sa simbahan, Kristiyano na. Yung biro ba na hindi porkit pumasok ka sa McDonald's, paglabas mo, burger ka na. Hindi mag-automatic. Sa mga anak ko nga lang, nag-struggle ako eh. Never kaming sumayaw sa TikTok. Kami ni Pastora, hindi mo kami mapapasayaw sa TikTok. Wala nga kaming ma-upload na video kahit sa mga anak ko nagti-TikTok. Ang lakas maka-TikTok, maya kikirig-kirig dyan, parang akala mo na kuryente. Mapapaisip ka eh. Lumaki sa simbahan. Pero hindi automatic. Sabihin mo ka sa katabi mo, hindi sila mag-automatic. It must be intentional. Tignan niyo po yung may nilagay ako dito, ang ganda. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. Kung hindi natin intentional na ipapasa ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon, sila ay lalaking ignorante sa Diyos. Pwede nyo itong i-post ngayon sa TikTok, makaganti man lang tayo sa TikTok na yan. If we don't discipline the next generation, TikTok will. Amen? What else? The gospel is one generation from extension. Extinction. Mawawala na, maglalaho na, unless we pass it on. If you keep the truth by yourself, magi-extinct na po yan. Mawawala na yan. Hanggang sa henerasyon mo na lang yan. Unless we pass it on. Alright? We don't just raise children. We raise disciples who will outlive us in eternity. Tingnan mo ang ginawa ng mga disciple ni Jesus. Nag-disciple. They outlive them. Kahit wala na sila, nagpapatuloy ang discipleship. Nakarating sa atin ang mensahe ng kaligtasan ng dahil sa kanila. Bakit pahalagahan natin? Bakit kailangan i-disciple natin ang next generation? Number 2, because without hope, they will put their trust in the world. Ito po yung nakaka-alarm at nakakatakot kapag ang ating mga anak, ang ating mga henerasyon na susunod ay nandun na ang kapit nila sa mundo. Look at verse 7. So that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Nakakalungkot ang isang henerasyon na ikaw, todo-todo kang naglilingkod sa Panginoon, alam mo how do you serve the Lord, how do you know God, pero yung ating susunod na henerasyon ay walang pake sa mga bagay na pinapahalagahan natin. At ang kanilang pag-asa ngayon nandoon na sa mga bagay-bagay sa mundong ito. So kung hindi natin sila turuang umasa sa Diyos, ang kabataan ay matututong umasa sa pera. Possessions, popularity. Ang problema, lahat ng mga ito, temporary lang. At babagsak at guguho. Kapag nakaangkla sa mga bagay na ito, ang pag-asa ng ating kabataan, sila din ay guguho. Sila din ay babagsak kasama ng mga bagay na ito. Kawawa ang next generation. Yun pong World Health Organization, meron silang pag-aaral. At sabi ng kanilang pag-aaral, yun daw pong depression at saka suicide rates among young people are at record heights globally. Totoo. Balita ngayon, di ba? Nagbigti, nagpakamatay. Ang taas ng rating ngayon ng mga kabataan sa depression. Now, ano daw yung major reason? Sabi nila, hopelessness and misplaced trust. Nagtiwala sa tao. Niloko lang. Okay? Nagmahal.
Binigay lahat. Sinuko ang bandera. Depressed. Nag-suicide. Wow. Ano doon nangyari? Hopelessness and misplaced trust. Ano bang meron? Social media comparison. Pressure for success. And lack of a stable foundation. So, mga kapatid, kapag hindi natin ituro na ang pag-asa ay nasa Diyos, matuto silang umasa sa grades, sa gadgets, sa gains, and when those things collapse, so will they. Nakakalungkot. Amen? If we don't anchor the next generation's hope in God, they will anchor it in temporary things. And temporary things always end in permanent disappointment. So ngayon, talamak ngayon, sikat ngayon yung depression, yung anxiety. Kasi yung pag-asa ng mga kabataan nakatuon sa mundo, hindi na sa Diyos. Pero kung mailipat lang natin sa Diyos ang kanilang mga pag-asa, ang sabi ng Bible, God never fails. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli, bakit pahalagahan natin? Dapat ramdam natin yung bigat ng responsibilidad natin para sa next generation. Number 3 is because without conviction, they will conform to culture. They will conform to culture. Alam niyo ba na minsan, hindi ko sinasabing sa lahat ng panahon, alam niyo ba na ang hirap baklasin ng kultura? Ha? Kapag ang kultura umugat na sa isang pamilya, sa isang simbahan, okay? Sa isang bayan, sa isang bansa, ang hirap baguhin. Look at verse 8. And that they should not be like their fathers, a stubborn, matigas ang puso, and rebellious generation. Ito yung nagiging kultura. Ito yung lumamon ng kanilang nagdaang henerasyon. And they won't change. Nga lang hindi mangyayari ang pagbabago kung wala tayong gagawin. And it must be intentional. Amen. Sabi dito, a generation whose heart was not faithful to the Lord and whose spirit was not faithful to God. Ito yung henerasyon na dapat nating iwanan. Subalit, sa ating bansa ngayon, grabe yung kultura. Alam niyo yung kultura nakakatakot sa ating bansa? Ha? Normal na ang corruption. Minsan nga nagbiruan kaming mga pastor, Sabi ko sa isa, ito pastor, mukhang may chance tong maging presidente. Sabi nung isang pastor namin, kung hindi siya marunong magsinungaling, hindi siya pwede magiging presidente. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng magiging magaling na politician kung hindi ka marunong magsinungaling. Hindi ka magiging magaling na politician kapag hindi ka marunong mag-compromise. And it becomes a culture. So the danger that we are trying to perceive right here is yung next generation ba? Kapag wala sa kanila yung conviction. Alam niyo yung conviction? To know what is right from wrong. To choose what is right from wrong. To do the hard over the easy wrong. That is conviction. Ngayon, lapatan mo lang ng pera, pakitaan mo lang ng konting padulas, mag-i-slide na. Alright? So, nakakatakot. At ngayon sa ating kapanahunan, talamak na.
Ang daming politicians ngayon, walang conviction. Pag tinanong mo, Kristiyano ka? Opo. Iba yung sinasabi sa pamumuhay. Walang conviction. So, they will conform to the culture. So kung hindi natin ituturo ang matibay na conviction mula sa salita ng Diyos, susunod sila sa agos ng mundo at mawawala ang kanilang moral at spiritual na direksyon. Nakakatakot po. So sa Pilipinas, sa ating bansa, corruption has been called part of the system. Kaya nga, normal na lang ngayon eh. Tingnan yung flood control. Sino dito na flood control? Kahapon, yung pagkain, walang flood control eh. Nalimas. Actually, maraming sobra pero nalimas. Mukhang kulang tayo sa flood control. Amen? In 2020 study by Transparency International, tignan niyo ito ranked the Philippines among the countries struggling with systemic corruption, especially in government projects. Ito na yon. Maraming kabataan lumaki na naririnig, ganyan na talaga dito. And it becomes a norm. This shows how conviction can be eroded when wrong practices become cultural norms. Nakaka-alarma. So, mga kapatid, kung hindi natin itatanim ang conviction ng salita ng Diyos sa susunod na henerasyon, baka lumaki silang tanggapin na lang ang mali bilang normal. Pero kung matibay ang conviction, sila ang magiging bagong Daniel sa kanilang henerasyon na handang tumindig para sa tama kahit magmukha pa silang mali. Di ba? Si Daniel, tapos si Shadrach, Meshach at Abednego nanindigan sa kung ano ang tama kahit nagmukha pa silang mali sa kanilang kapanahunan. We need to raise up a generation like them. And that is what we need. Ako naniniwala, mga kapatid, that it is not an accident na nandito tayo ngayon. God brought us here for a reason. Especially kayong mga first-timer, bisita namin, we appreciate for having us today. Pero ako naniniwala, conviction ng aking puso. Nagsama-sama tayo ngayon, maaring hindi ka taga rito, maaring first time ka lang dito, pero narinig mo ang mensaheng ito. I believe merong purpose ang Panginoon. And God has brought you here for a reason. And that reason is to perceive the weight of the danger of the future. When we fail to disciple the next generation, that is the weight of the consequence. Now, sino dito naintindihan natin ang mensahe? And somehow, some point, nandiyan ka nakaupo ngayon, nabagabag yung puso mo. Sabi mo, I will disciple the next generation. Sino dito handa kang i-disciple ang next generation? Nga lang mga kapatid, you want to disciple the next generation, and the real question here is, are you a disciple? Because madi-disciple lang natin ang next generation, number one, if you are a disciple yourself. Hindi mo madi-disciple ang next generation kapag ikaw mismo hindi ka disciple. Anong ibig sabihin ng disciple? A learner, a follower. So, we want to disciple the next generation. How? You must be a disciple yourself.
Tanungin mo yung sarili mo, are you a learner? Are you a follower? Are you a practitioner of Jesus' teachings? That is a disciple. Number 2, you cannot be a true disciple without becoming a true Christian. You must first be saved. You must be born again in the Spirit. And number 3, you must surrender yourself to God. So right now, habang nakaupo ka dyan, nabaghabag ka. Now, you are perceiving the danger. And I want to disciple the next generation. Bawat isa sa atin dito, meron tayong next generation eh. Kung magulang ka, yung anak mo. Kung teacher ka, yung mga estudyante mo. Kung kuya ka, ate ka, yung nakababata mong kapatid. Yung pinsan mo. Yung katrabaho mo. Amen. Yung kapitbahay natin. They are the next generation. And we want to disciple them. Nga lang, kinakailangan maging disipulo tayo. Kinakailangan tayo mismo ay ligtas. At tayo'y bagong nilalang, born in the Spirit of God. And finally, you must surrender yourself to God. The question is how? Paano natin ito gagawin? Let me share to you 4 things. Number 1, admit that you are a sinner. If you want to disciple the next generation, kailangan magiging bagong henerasyon ka, bagong nilalang ka. Number 1, you need admit that you are a sinner. Number 2, believe that Jesus died and rose again for you and for me. Do you believe? Number 3, confess your sins to the Lord. And finally, declare that Jesus is Lord. Saan ka man nakaupo ngayon, I want you to close your eyes. Kung nabagabag ka sa susunod na henerasyon at gusto mong maging instrumento, Lord, somehow, kahit isa lang ma-disciple ko, Panginoon, isa lang maakay ko sa Panginoon, maturuan ng salita mo, O Diyos. Lord, I pray na yung tao na ito, gamitin mo ako. You have that desire in your heart right now. Now, you need first to become a new creation, born in the Spirit. You need to be saved and you need to be discipled yourself. So if you are that person, I want you to repeat this prayer after me. Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko maituturo ang tama sa susunod na henerasyon kung mananatili akong makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay, nabuhay muli, upang pagbayaran ang aking kasalanan. Kino-confess ko ngayon lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko ang iyong forgiveness. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. At sa mga oras na ito, I declare that Jesus is Lord of my life. Come into my heart and be my Lord and Savior. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Congratulations. Kung ginawa mo yan ang buong puso, ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Amen. Hallelujah. Amen. Now that you are saved, you are qualified to disciple the next generation. Amen? Sabi mo sa katabi mo, now you are qualified. Hallelujah. Mga kapatid, kung seryoso tayong bantayan ang kinabukasan, dapat magsimula tayo ngayon. Amin ba? Hindi bukas, hindi next week. Kung hindi natin gagawin, ibang teacher ang magtuturo sa kanila. Iba ang magdi-disciple. If you don't disciple the next generation,
somebody else or something else are discipling them already. Ano yung mga yon? Social media, barkada, at sistema ng mundong ito. If we don't disciple them, something else, someone else, somebody is discipling them. Let me close to you a true story. And this story is called The Ripple of One Life. Sa Germany, may isang batang lalaki na lumaki sa isang bahay kung saan araw-araw nagbabasa ng Biblia ang kanyang mga magulang. At tinuruan silang magtiwala sa Diyos. Lumaki siya na puno ng pananampalataya at nang magkaedad, siya ay naging pastor. Yung bata, naging pastor. Hindi siya naging sikat, pero tinuruan niya ang kanyang mga anak na mahalin ang Diyos at ipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Alam niyo ba kung sino yung naging apo niya? Kasi yung lolo, nagbabasa ng Bible, nagpipray, tinuruan yung anak. Yung mga anak naman, namana yung ginagawa ng mga magulang, tinuruan din ang kanyang anak, apo na ngayon. Alam niyo ba kung sino yung tao na yon na tinuruan nila? Ito'y naging pastor. Siya po si Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards, isa po sa nagpaputok ng revival sa Amerika. At during his era, na-saturate ang buong Amerika ng Kristyanismo. At dahil sa kanya, isa sa mga dahilan, isinulat sa bawat pera ng Amerika, "In God we trust." Now, what's amazing about Jonathan Edwards sa kanyang kapanahunan? Sabi nga, isa sa mga pinakadakilang mangangaral sa history ng Amerika. Ginamit ng Diyos sa Great Awakening. Ang daming naligtas, ang daming buhay na bago, ang daming pamilyang naayos, ang daming simbahan na itayo. Dahil sa iisang apo na naturuan ng salita ng Diyos, na na-disciple at ngayon ginamit ng husto ng Panginoon. Ito pa ang pinakamatindi kay Jonathan Edwards. Mula sa kanya, ayon sa pag-aaral, may research na ginawa tungkol sa kanilang lahi. Mula sa linya ni Jonathan Edwards, tignan niyo ito mula kay Jonathan Edwards, nakapag-produce siya ng 300 pastors and missionary. Lahi niya to. Mga anak siguro, apo, kanino ninunuan, 300 pastors and missionaries. Tapos, ano pa? Nakapag-produce siya sa kanyang lahi 120 professors. 60 authors nagsusulat ng mga aklat. 30 judges. Nandyan yung righteousness sa lahi. Alright? At maraming public leaders. Naglilingkod sa bayan na may mga takot sa Diyos. Lahat may impluwensyang nakaugat sa pananampalataya na itinuro ng isang simpleng magulang. Nakikinig pa ba kayo? Mga kapatid, isipin natin ito. Okay? Kung ang isang pamilya seryosong nag-disciple ng kanilang mga anak, ganyan ang nagiging impact. Paano pa kaya kung lahat ng pamilya at lahat ng Kristiyano sa henerasyong ito ay magtutulungan sa pagpasa ng ating pananampalataya? Imagine, isang pamilya nakapag-produce ng ganun kagandang lahi. Anong kayang mangyayari kung lahat tayo magtutulungan na i-disciple ang next generation?
there is future for our nation. Amen? Ako, umaasa pa rin ako. Darating yung araw. Darating ang araw. Naniniwala pa rin ako. Ay, alam niyo bakit ako umaasa na darating yung araw? Darating yung araw, kapatid, na isang araw kukuha tayo ng katulong Amerikano naman. Ha? Kukuha tayo ng mga German helpers. Hindi lang German shepherds, kundi mga German helpers naman. Yung mga Chinese, gawin nating tagatinda ng ating mga produkto. Alam niyo bakit ako umaasa? Kasi nagdi-disciple ako eh. Isang araw, yung dinisciple mo magiging presidente ng Pilipinas. At mayroong takot sa Diyos, mayroong habag, mayroong malasakit sa hinaharap. Babangon ang ating bayan. Babangon tayo sa kahirapan. Ano yung outcome pag nagtutulungan tayong mag-disciple sa next generation? Here's what I see. Isang bansa, isang henerasyon na hindi nawawala sa Diyos, kundi patuloy na nagiging ilaw sa gitna ng kadiliman. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. I want to challenge you today to disciple your next generation. Amen. Mga kabataan, i-disciple mo yung kapwa mo kabataan, kaklase. Magulang, tutukan mo yung mga anak. I think it's about time to re-establish an altar in every home. Simulan natin muli ang life group sa loob ng bahay. Teach them the ways of God, the truth about God. Here's the challenge. The challenge is to pass the truth about God through discipling them. That's the challenge. Bakit? Because without truth, they will grow up ignorant of God. Because without hope, they will put their trust in the world. And because without convictions, they will conform to culture. And that is the weight we carry for the next generation. That is the weight that we carry. Now here's the challenge. Will you sign up to discipling the next generation? Will you? Tanungin mo daw yung katabi mo, will you sign up to discipling the next generation? Magdi-disciple ka ba? Ha? There is no excuse. Kapitbahay mo, kahit yung maliit na bata, disciple mo. Let me tell you a very true-to-life story in our church. Ito pong ating mga singers, mga musician dito, pinagtsatsagaan po ito ng ating Sunday school teacher. Makukulit, ilang beses nang umiyak yan. Gusto nang i-give up yung kids ministry. Sabi ko, hindi, nilagay ka ng Lord dyan. Your task is to make sure that the next generation has the fear of the Lord. Pinagtiyagaan. Ngayon mga kapatid, sila naman yung naglilingkod ngayon sa ating simbahan at sa ating Panginoon. Alam niyo, pag nag-disciple tayo, reality ha, physically, imposible nang makakita ka ng fourth generation mo. Bawa, yung anak ko, ito si Eliel, yung keyboardist natin, first generation ko yan. Or I could be the first generation, he is my second generation, yung anak niya, third generation. Madalang na ngayon na makakaabot ka ng fourth generation. Maaktuhan mo yung fourth generation mo.
biologically. Pero alam nyo ba, kapag nagdi-disciple ka, kaya mong makita yung 4th generation to 5th generation. Yung inakay mo sa Panginoon, tinuruan mo ng salita ng Diyos, isang araw magdi-disciple din, meron ka ng 2nd generation. Meron ka ng 3rd generation. At dahil na-disciple yun, magdi-disciple din, meron ka ng 4th generation. Amazing! Yung imposibleng bagay na ma-witnessan mo in your lifetime, biologically, maa-achieve mo spiritually. Now, will you sign up to discipling the next generation? Parang wala. Will you? Tanungin mo daw yung katabi mo, will you? Sa likod, will you? Now, as of this moment, ako naniniwala, merong ini-impress si Lord dyan sa puso mo. Tao na gusto ng Lord, puntahan mo, paglaanan mo ng panahon, tutukan mo, turuan mo ng salita ng Diyos. Whoever that person is in your heart right now, I want you to pray for that person. Amen? Amen? Because today, we are signing up to discipling the next generation. I will change the future one disciple at a time. Come on! Hallelujah! We can change this nation one disciple at a time. One person at a time. And you are the very instrument of God. Wala na tayong aasahan sa politiko. Tingnan niyo kung paano binabo yung ating. It grieves my heart. Pinaglalaruan lang tayo. Hindi natin pwedeng iasa sa politisyan ang ating kinabukasan. Anong mangyayari sa ating susunod na henerasyon if we don't care for the next generation? Today, I appeal to you to pray for one person. Change that person by the grace of God. Disciple the person until that person able to disciple others. Until then, doon natin makikita ang pagbabago ng ating bayan. Amen? Amen. I want you to close your eyes. I want you to pray to the Lord right now. Merong pinapakita ang Lord sa puso mo. Someone needs to be discipled na kailangang maturuan ng salita ng Panginoon. Pray for that person. Love that person. Pagtiyagaan mo yung tao na yan. Ipanalangin mo. Invest time for that person. He could be the hope for our next generation. Maaring sila yung ating Joseph. Yung i-disciple mo ngayon, maaring siya yung Joseph sa Bible na magliligtas sa sariling bayan. Hallelujah. If you are committing yourself to disciple, can we just have this moment with the Lord? Can we just sing this song?